Ika-81 kabanata. Ano ba ang pakiramdam na maging masaya? Na maging malungkot? Ang umiyak? Patuloy lamang si Beast sa paglalakad at pabilis ito ng pabilis para puntahan ang nilalang na una niyang nakilala sa mundong ito. Nakakuyom ang kanyang kamao at patuloy pa rin sa paglabas ang luha mula sa kanyang mga mata dahil sa hindi na niya maramdaman ang presensya ng kanyang kaibigan. Beast, wala ka bang ibang kakilala bukod sa akin? Tanong sa kanya noon ni Speed habang sila ay nasa itaas ng isang sanga ng puno sa gubat. Kasalukuyan silang kumakain ng isang hinog na bunga ng isang masarap na prutas doon. Wala. Mabilis namang sagot ni Beast na mabilis na inubos ang hawak na prutas. Paano kung mawala ako? Di wala ka ng ibang makikilala. Wala kang ibang kakausapin. Muling itinanong ni Speed habang nakangiti sa kanyang kaibigan. Isang mabilis na sagot nga muli ang sinabi ni Beast. Hindi ko alam. Napailing bigla si Beast na ang maalala iyon. Hindi nga niya alam ang gagawin dahil hindi naman sumagi sa isip niya na mangyayari ito. Ang sandaling mawawala si Speed. Narating nga niya ang kanyang kaibigang nakahiga at pagkatapos ay pinagmasdan ito. Speed. Speed, gumising ka. Malakas na sigaw ni Beast na biglang nagpayanig ng buong paligid. Tila may pwersa ang sigaw na iyon at umabot iyon hanggang sa itaas kay Sargus. Yumuko si Beast kay Speed at binuhat sa likod para subukang itong gisingin. Inuga-uga ito ng binata subalit, Beast, gusto kong maging hero. Gusto kong iligtas ang sino man. Beast, gusto kong dumating ang araw na makaramdam ka na ng emosyon. Gusto kong magkaroon ka ng pakialam sa paligid mo. Kasi Beast, magiging masaya ako at magiging masaya ka rin kapag nangyari iyon. Pinagmasdan ni Beast ang nakapikit na mata ng kanyang kaibigan. Hindi na ito humihinga at kahit na matuluan ito ng luha niyang hindi tumitigil sa paglabas ay wala pa rin itong reaksyon. Speed, gumising ka. Magiging malakas pa ako. Maglalaban pa tayo. Magiging hero ka pa. Huwag kang mamamatay. Gumising ka. Kaunti lang magsalita sa tunay na buhay si Beast. Subalit hindi niya napigilang sabihin iyon sa kanyang kaibigang hindi siya naririnig. Dito na nga niyakap ni Beast ang walang buhay niyang kaibigan. Patuloy ito sa pag-iyak at hindi mawala ang sakit sa puso niya ng oras na iyon. Ito ay ang hapdi na mas matindi pa sa sugat na nilikha ng isang sandata. Mula naman sa itaas ay natatawa si Sargus sa kanyang nakikita. Napangisi na lang tuloy siya sa kanyang nasasaksihan mula sa ulo ng samo ni Kuro. Bakit ka naman umiiyak, Beast? Magkikita rin naman kayo ng kaibigan mo. Itinapat ni Sargus ang kamay niya sa ibaba at doon ay unti-unting humulma ang isang bilog at itim na enerhiya. Ang hangin sa itaas ay unti-unting lumakas dahil sa paglaki noon. Lumaki iyon ng lumaki hanggang sa maging kasing laki na iyon ng Garuda. Beast! Bulalas ni Sir Kuro na napalunok dahil sa napakalaking itim na enerhiya sa kalangitan. Pinapayanig noon ng lupa at katulad din ito ng ataking ginawa nito kanina. Subalit higit na mas malaki na sa pagkakataong ito. Kailangan nating mailigtas si Beast, bulalas ni Kuro. Ngunit nanlaki ang mata nila ni Ryzen nang pakawalan na kaagad ni Sargus ang atake nito. Hindi. Ito na lang ang nasambit ng dalawa na naisip na rin lang na tumakbo palayo dahil pati sila ay madadamay. Ang lahat nga, mapa demons man o taga Purif na malapit sa lugar ay mabilis na nagtakbuhan palayo. Napakuyom na lang ng kamao si Kuro habang tumatakbo pa palayo. Gusto niyang iligtas si Beast, ngunit maiiligtas ba niya ito? Wala na siyang lakas para magpakawala ng mas malakas pang apoy. Isa pa,
Kontrolado pa rin ni Sargus ang kanyang summon. Napakawalang kwenta kong hero. Sigaw na nga lang ng matanda sa kanyang isip habang tumatakbo palayo kasabay si Ryzen. Ang itim na enerhiya ni Sargus ay unti-unting bumaba sa lupa at isa lang ang nasisiguro ng lahat. Sasabog ito na tila isang bomba atomika. Tumakbo na tayo! Kailangan tayong makalayo! Sigaw ng mga demons na nakakakilala sa kanilang general. Ang mga nakarinig nga roon ay nagmadali na ring lumayo dahil ramdam nila ang enerhiyang iyon na kaya silang burahin ng mabilisan. Mula sa pwesto ng kanyang mga busy general, naroon sa Hernt na pinapanood ng seryoso ang ginawa ng kanilang pinuno. Ganoon din si Norlas at Oasis na nakatayo sa likuran nito. Balak ba niyang burahin sa mundo ang kanyang kalaban? Tanong ni Oasis na ngayon lang nakita ang ganoon kalaking bola ng itim na enerhiya. Kung sino man ang maabutan ng ataking iyon ay tiyak na maglalaho at mamamatay. Dagdag naman ni Norlas na nakahanda sa anumang oras na siya ay kailanganin ni Sargus. Napakalakas na hangin at hindi pa man lumalapat sa lupa ang atake ni Sargus ay unti-unti nang nababaon ang lupa sa ibaba sa tapat ng tatamaan nito. Nakangisi pa nga si Sargus habang pinagmamasdan ang kanyang itinira. Naiisip na niya ang labis na saya ng Demon Lord sa oras na ibalita niya ang kanyang nagawa. Natitiyak na rin niya ang pagdagdag ng kanyang kapangyarihan at ang pag-ungos ng kanyang legion sa iba. Pinatay ko ang dalawang binatang demon na may katulad ng presensya sa inyo, mahal na Panginoon. Sinabi niya sa kanyang sarili at pagkatapos ay tumawa siya ng napakalakas na naging dahilan para mas lalong kumawala ang kanyang itim na aura. Kasabay rin noon ay ang pagdiretso na ng tuluyan ng kanyang atake sa ibaba. Nagkabitak-bitak ang lupa at nayanig ng napakalakas ang buong lugar. Dahilan nga iyon upang ang lahat ay mapaupo dahil sa puwersa noon. Ang hangin nga ay kumawala lalo sa ibaba na kung saan ay nagawang itaboy palayo ang mga nasa malapit. Dito ay dahan-dahang bumaon sa lupa ang halos kasing laki ng isang syudad na enerhiyang itim. Unti-unti itong lumiwanag dahil sasabog na ito, subalit bigla na lamang itong huminto sa pagbaon. Isang napakalakas na puwersa ang biglang tumulak dito pa itaas ng dahan-dahan. Ang enerhiya na iyon ay makikitang dahan-dahang nababawasan ng laki sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mabilis namang napakuyom ng kamao si Sargus nang makita iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ramdam niyang may humihigop sa kanyang enerhiyang pinakawalan. Nakita na rin niya ito noon at alam niya kung sino ang gumagawa nito. Kung ganoon, hihigupin mo ang napakaraming enerhiyang ito, Beast! Tingnan natin kung kakayanin ito ng katawan mo. Sigaw ni Sargus na mabilis na pinagalaw ang kanyang sinasakyang apoy na ibon. Dito nga ay may napakalaking bola ng asul na apoy ang lumabas mula sa bibig nito. At pagkatapos ay ibinugan nito ito sa ibaba. Nagliwanag ang buong lugar at ang asul na apoy na iyon ay dumiretso sa kanyang itim na enerhiya. Dito ay nagliyab ang napakalawak na lugar na iyon. May ilang mga natamaan ng apoy ang bigla na lang napatakbo palayo dahil sa labis na init na nagpaabo sa bahaging tinamaan nito. Pero may biglang isang napakalakas na hangin ang biglang umangat pa itaas. Winasak nito nang walang kahirap-hirap ang malaking apoy na iyon at ang enerhiyang itim na kanina'y napakalaki ay naglaho sa isang iglap. Natigilan tuloy si Sargus sa mga nangyayari. May kung anong kabog sa dibdib ang biglang kumawala sa kanya. Napatingin agad siya sa katawan ng hubad at wala nang buhok na si Beast sa ibaba. Umuusok ng itim ang katawan nito at pumipintig din ng itim na kung ano sa bawat parte ng katawan nito. Paanong nagagawang kayanin ng katawan mo ang napakalakas na enerhiyang iyon? Nakatingin si Beast sa kanyang mga mata. Malayo man sila ay nagawa pa rin nilang magkonekta sa isa't isa. Si Sargus ay bigla na lamang napaupo sa ibabaw ng garuda nang hindi inaasahan. Parang may tumulak sa kanya. Ano ito? Tanong niya sapagkat ang kanyang mga kamay ay nanginig sa takot. Ganoon din ang naramdaman ng lahat ng demon sa paligid. Lahat sila ay kinilabutan at napaluhod dahil sa napakalakas na presensyang kasalukuyang kumakalat sa paligid. Hindi ito ang presensya ng demon, Lord.
Sambit ni Sargus. Pamilyar din sa kanya ang presensyang ito. Akala niya ay wala lang ito pero bumalik sa isip niya nang minsang kinontrol niya noon si Helio para palabasin ang samo nito sa bundok sa Purify School. May maliit na presensya siyang naramdaman noon na hindi niya inintindi dahil mabilis din naman itong naglaho. Hindi niya akalaing iyon pala ay kay Beast. Hindi maganda ito. Bulalas ni Sargus sa patuloy na nakakaramdam ng takot mula sa binatang si Beast na nasa ibaba. May paraan pa para makatakas dito. Dagdag pa niya at ang kanyang aura ay pinalawak niya at ginawang mga sinulid ang lahat. Nais niyang kontrolin ang lahat ng nasa paligid upang maging harang sa gagawin niyang pag-alis dahil alam niyang kamatayan na naghihintay sa kanya sa oras na ito. Ang presensya ang mayroon si Beast ay ang natural nitong lakas. Isang lakas na kayang higitan ang kanyang Panginoon at ito ang hindi nila nagawang pag-aralan at sanayin noon. Lahat ng demons dito, inuutosan ko kayong pigilan ng binata sa ibaba. Sigaw sa isip ni Sargus na nagugulo na ang pag-iisip. Hanggang sa bigla na lamang sumalta sa ibabaw ng garuda si Beast. Malumanay itong lumapag sa kanyang harapan at pagkatapos ay pinagmasdan siya. Ikaw ba ang pumatay kay Speed? Mahinang tanong ni Beast habang ang gilid ng mga mata ay binabalo na ng luha. Sumagot ka. Malumanay na wika muli ni Beast. Subalit si Sargus ay napatakip sa kanyang mukha ng kanyang kamay dahil akala niya ay may malakas na ataking tatama sa kanya. Salita pa lang ni Beast ay kinakabahan na siya. Paano pa kaya kapag kumilos na ito? Hindi ka sasagot. Iginalaw ni Beast ang isa niyang daliri at ang mga kamay ni Sargus ay napisa sa hindi malamang dahilan. Kasunod doon ay ang malakas na paghiyaw ni Sargus dahil sa sakit. Sumabog ang dugo nito at ang aura nito ay dahan-dahang lumiit dahil sa takot. Ang kanyang puppet niyang si Black Ant ay bigla na lang nalaglag sa ibaba nang mawala ang kontrol niya rito. Ikaw ba ang pumatay kay Speed? Tanong muli ni Beast habang nakatingin sa natatakot na mga mata ni Sargus. Ayaw man ni Sargus sumagot, ngunit tila napakamakapangyarihan ng presensyang malapit sa kanya. Sinabi nga niya sa binata na siya nga. Si Beast ay agad na napailing nang marinig iyon. Pagkatapos ay pinaulanan niya ng hindi kalakasang mga suntok ang mukha ni Sargus. Kasunod nga noon ay ang pagkawala ng napakalalakas na hangin sa himpapawid. Gustuhin man ni Sargus na sumigaw dahil sa sakit, subalit hindi na niya magawa dahil ang kanyang mukha ay nayupi at nawasak na tila isang lata dahil sa ginawa ni Beast. Mapapahiga na nga sana si Sargus dahil wala na siyang lakas. Ngunit sinalo siya ni Beast gamit ang kaliwa nitong kamay. Isang blankong tingin ang ginawa ng binata sa Oni. Kasunod noon ay ang pagngangalit ng ngipin ni Beast. Itinaas nga nito ang kanang kamao at agad na nabalot iyon ng napakaraming itim na aura. Ito ay ang lahat ng enerhiyang hinigop niya kanina mula sa atake ni Sargus. Ang malaking enerhiya ay inipon niya lahat sa kanyang kamao. At pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang isinuntok ito kay Sargus. Sumabog ang samo ni Kuro at ang katawan ni Sargus ay bumulusok pa ibaba dahil sa napakalakas na pwersang ibinigay ni Beast. Habang bumubulusok ang katawan ng Oni ay unti-unti ring napupunit ang katawan nito. At sa pagtama ng pwersang iyon sa lupa ay isang napakalaking pagsabog ang nagpayanig sa buong lugar. Mabilis na naglaho si Beast at muli siyang lumitaw sa itaas na buhat-buhat sa balikat si Speed. Makikita sa ibaba ang pagkawasak ng napakalaking bahagi ng lugar. Ang napakalakas na hangin ay bumubulusok at ang pwersa noon ay itinaboy ang napakaraming malalaking tipak ng lupa palayo at paitaas. Ilang minutong nabalot ang paligid ng napakakakapal na usok at ang lugar ay unti-unting nag-iba. Ang lugar na nilikha ni Sargus ay unti-unting nasira. Sa isang kisap matay, bumalik ang lahat sa Purify School. Wala na ang makakapal na ulap at wala na ang malalakas na hangin. Sa pagbalik ng lahat sa tunay na mundo, ay siya namang paglitaw ni Beast sa harapan ng mga busy general ni Sargus. Naalarma kaagad si Hearnt nang makita si Beast. Nakita nila ang ginawa nito
at hindi sila makapaniwalang ganoon kabilis itong matatalo ang kanilang general. Sino rito ang kayang bumuhay ng namatay? Tanong ni Beast sa mga ito. Si Oasis ay pinangunahan ng kaba at mabilis sa sumagot. Ako. Dito ay inilapag ni Beast ang katawan ng kaibigan sa harapan nito. Buhayin mo si Speed at hahayaan kong mabuhay kayo. Nang marinig nila iyon, ay agad na kumilos ang mga ito. Dahil nga ito ang tumalo kay Sargus, ay pakiramdam nila ay dapat nila itong sundin. Nagliwanag nga kaagad ang itim na aura ni Oasis at tiningnan kung ilang buhay ang kailangang maisakripisyo para sa walang buhay na binatang nasa harapan nila. Napalunok nga ang demon nang makita ang kakailanganin niya. Dahil sa isang napakalakas na demon din ang binatang bubuhayin, maraming buhay ang kakailanganin. Mabubuhay ko ang kaibigan mo, subalit kapalit nito ay ang buhay ng mga taga-Purif na hindi nakasama sa pakikipaglaban. Sila ay ang mga malapit sa entrada ng paaralan. Puno pa sila ng enerhiya at iyon lang ang tanging paraan kung gusto mo siyang maibalik. Seryosong sinabi ni Oasis na nagpakuyom ng kamao ni Beast. Nagdilim ang paningin ni Beast nang malaman iyon. Nalaman niya kasi ang ginawa kanina ng isang demon kay Basil at sa isa pang demon dahil bigla niya itong naramdaman ng hindi inaasahan. Pero hindi naman niya alam na ganito pala ang magiging kapalit. Wala na bang ibang paraan? Malumanay na tanong ni Beast. Dito na nga lumungkot ang itsura ni Oasis. Iyon lang ang tanging paraan. Kung hindi ka naniniwala, tatanggapin ko ng maluwag ang pagpaslang mo sa akin. Total, wala na rin si Sargus na aming pinuno. Napakuyom lalo ng kamao si Beast at nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Naisip niyang isakripisyo ang kanyang sarili, subalit naisip niyang malulungkot si Speed sa oras na malaman ito. Kung isasakripisyo naman niya ang mga nasa may entrada ng paaralan, ganito rin ang mararamdaman ni Speed kapag ito ay nabuhay. Pinilit niyang huminga ng malalim para alisin ang panginginig ng kanyang labi at dibdib. Gusto na niyang isakripisyo ang iba para mabuhay ang kaibigan, pero darating ang araw, Beast, na magkakaroon ka ng pakialam sa iba at magiging masaya ako kapag nangyari iyon. May tiwala ako sa lakas mo, kaya gusto kong gamitin mo ito para iligtas at protektahan ng sinuman. Ayaw kong maging hero, Speed. Mahinang winika ni Beast at napaupo na lang ito habang lumuluha sa harapan ng kanyang walang buhay na kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Speed, tuluyan ang magkakaroon ng emosyon si Beast. Ayaw man itong tanggapin ng kanyang sarili, pero malinaw ng ebidensya ang sakit na nararamdaman niya habang pinagmamasdan ang bangkay ng nakangiti niyang kaibigan. May emosyon ka, Beast. Alam ko iyon. Ika-82 kabanata. Nagsuhestyon pa si Norlas kay Beast na maaari niyang gamitin ang kanyang abilidad para ibalik ang lakas ng natitirang mga demon sa paligid upang mabawasan ang mga kakailanganin upang mabuhay si Speed. Subalit kilala ng binata si Speed. Gusto ni Speed maging hero at kung iyon ang magiging paraan upang muli itong mabuhay, ay sigurado siyang hindi ito magiging masaya. At ayaw niyang iyon ang mangyari. Ang araw na ginanapan tagisan sa Purif School ay isa sa araw na hindi makakalimutan ng mga narito. Ang alarma ng paaralan ay tumunog. Dahilan ito upang ang lahat ay mapansin iyon. Maraming mga nasa labas ng paaralan ang biglang huminto sa kanilang ginagawa dahil dito. Anong nangyayari sa paaralan? Tanong ng mga dumaraan. Ganoon din ang mga nakasakay sa kanilang mga sinasakyan at ito rin ang tanong ng iba pang kasalukuyang nasa loob ng ilang gusali na kasalukuyang mga abala sa pagtatrabaho. Walang kamalay-malay ang karamihan sa sinapit ng mga naiwanan sa loob ng paaralan. May iba nga nakalabas na at nakauwi na matapos makalabas dahil sa ginawa ni Sargus kanina. Kabilang nga rin dito si Leonora na kasalukuyang kumakain sa isang kainan sa hindi kalayuan na kasama si Miray at Luna. Wala ngang kamalay-malay ang mga ito sa mga nangyari matapos silang makalabas. Ang malakas na alarma ang tanging nagpatayo sa mga ito
at sa mga taga Purif School na kanina'y nakalabas. Kung ano man ang kasalukuyan nilang ginagawa ng oras na iyon ay kaagad nila itong iniwanan para agad na pumunta sa paaralan. Anong nangyayari, Madam Leonora? Nag-aalalang tanong ni Miray na napahawak sa kanyang ulo dahil bigla niyang naalala ang kanyang kuya na si Enma. Hindi ko alam, pero parang may mali. Sambit ng matanda na naguguluhan sa mga nangyayari sa paligid. Ang ilan ngang mga tao sa syudad ay napapatanong din sa mga nangyayari. Parang may dapat silang malaman kaya nga agad ding nagpuntahan ng karamihan sa harapan ng paaralan. Samantala, sa loob naman ng paaralan ay gumalaw na nga sina Sir Kuro. Ipinatawag at hiningi niya ang tulong ng mga may lakas pang mga heroes at estudyante. Kailangan nilang ayusin ang nangyaring ito. Marami rin sa paaralan ang nawasak at nasunog dahil sa hindi inaasahang nangyari kanina. Alam kong marami sa atin ang pagod at walang lakas. Marami rin sa mga narito ang natakot dahil walang kamalay-malay na mangyayari ito. Malakas na wika ni Sir Kuro habang nakatayo sa itaas ng isang gusali sa may gymnasium ng paaralan sapagkat naroon ang halos karamihan ng mga nadamay sa pagsalakay ng mga demons kanina. Nararamdaman ni Kuro ang pagod subalit mas kailangan siya ng lahat sa sandaling ito lalo't siya ang kinikilala ng mga taga-Purif na simbolo ng kanilang syudad. Unang-una, gusto kong makiramay sa mga namatay sa labang ito. Nagdilim ang mga mata ng matanda nang sabihin ito. Parte ito ng pakikipaglaban, ang mamatayan ng kasamahan. Narinig pa nga niya ang pag-iyak at paghikbi ng karamihan sa mga namatayan. Mula sa pamilya ng mga ito hanggang sa kaibigan. Dama niya ang pagkabasag ng mga puso ng mga ito nang malamang isa sa mga nasawi ay ang naging parte na ng kanilang buhay. Kikilalanin kayong bayani ng Purif. Isa pa, seryosong pinagmasdan ng matanda ang lahat ng nasa ibaba. Nakita na rin niya ang pagpasok ng mga galing sa labas at may mga media na rin muli sa paligid na kanina pa siyang kinukuhanan. Kasama na rin ang itsura ng paaralan sa kasalukuyan. Gusto kong sabihin sa lahat na totoo ang mga demons. Ang mga salitang iyon ay mabilis na nagpagulat sa lahat ng mga nanonood ng telebisyon sa kanilang mga bahay. Ganoon din ang mga bagong dating sa loob ng paaralan. Ang lahing demons ay pinatunayan ng fireman sa lahat na ang mga ito ay totoo. Ang mga natitirang demons kanina ay mabilis na sumuko ng winika ng binatang si Beast na sila'y huwag ng lumaban at pumalag. Dahil tinalo ng binata si Sargos ay nakaramdam sila ng takot sa individual na iyon kaya agad na nagsisunuran ng mga ito. Dadalhin nga nila ito sa Heroes Assembly para doon ikulong at kausapin tungkol sa iba pang plano ng mga ito. Mabilis na pinusasa ng magic item na kung tawagan ay ability negator ang lahat ng demons. Dahil dito ay hindi nila magagamit ang kanilang kapangyarihan at ganoon din ang kanilang pisikal na lakas. Yari ang posas na ito sa isang uri ng mineral na tanging sa ilalim ng karagatan lamang matatagpuan, ang Helks. Kakaiba ang mineral na ito dahil ang isang gabutil ng bigas nito ay tumutumbas na kaagad ng 10 kilo. Sinasabing ito rin nga ang pinakamabigat sa lahat ng uri nito. Ang mga bangkay naman ng mga namatay sa laban ay mabilis na dinala sa morgue malapit sa Purif School. Sir Kuro, kung ganoon dapat na i-alerto ang buong Purif dahil dito? Malakas at tanong ng isa sa mga taga-media sa ibaba na may hawak pang mikropono at katabi nito ang kanyang cameraman. Hindi lang Purif ang dapat maging alerto, kundi tayong lahat sa mundo. Isa itong seryosong suliranin na kailangan kaagad nating maaksyonan dahil ang hinaharap natin ang nakasalalay rito. Seryosong sagot ni Kuro habang nakakuyom ng kamao. Ang lahat nga ay nakatingin sa kanya, nakaabang lang sa mga sasabihin at isasagot niya. Hindi basta-bastang mga nilalang ang mga demons at kung ako ang tatanungin, wala dapat kaming laban sa kanila kanina. Dagdag pa ni Kuro. Kung ganoon Sir Kuro, paano ninyo natalo ang mga demons? Tanong muli ng isang taga-media at hindi naman ito sinagot ng fireman. Bagkus ay nagpaalam na ito sa lahat. Maraming kailangang ayusin sa paaralan at dahil sa nangyaring ito ay napagdesisyonan niyang pauwiin na ang lahat sa kani-kanilang bahay. Papauwiin na rin niya ang lahat ng estudyante sa kanilang mga pamilya. Isang pagpupulong ang kanyang ipapatawag sa mga BOT ng paaralan kapag ang lahat ay nakabawi na ng lakas dahil ipapakanselan niya ng mabilisan ng eskwela dahil sa nangyaring ito.
Pagkatapos nito ay pupunta na siya kinabukasan sa Hulk City, ang syudad kung nasaan ang himpilan ng lahat ng mga hero sa mundo. Kailangan niyang ipaalam sa lahat dito ang tungkol sa bago at mas malakas nilang kalaban, ang mga demons. Nagpatuloy ang pag-ikot ng media sa paaralan upang mangalap ng impormasyon. Kasabay rin nito ay ang mabilis sa pagkalat ng mga balitang ito sa ilang kalapit syudad ng Purif. Mula sa Tree City, naroon ang isang lalaking nasa edad 50 ang kasalukuyang naninigarilyo ng tabako sa itaas ng isang napakataas na puno sa gitna ng syudad na kanyang binabantayan. Dumating kasi ang balita sa kanya hinggil sa nangyari sa Purif. Mga demons, totoo ba talaga sila, Kuro? Bumuga ng usok ang matandang ito at makikita sa tabi nito ang isang morenang dalagang may kulot na buhok. Nakatingin ito sa buong syudad dahil sinasamahan niya ang kanyang ama sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan ng lahat ng mamamayan dito. Nara, gusto kong pumunta ka sa Purif City. Mag-obserba ka sa syudad na iyon at alamin ang kabuuan ng mga nangyari. Seryosong winika ng lalaki sa anak nito. Gusto niyang malaman kung paano natalo ng mga taga-Purif ang sinasabing mga demons na iyon. Paano nila matatalo ang mga iyon? Gayong siguro lang ang malakas na hero sa syudad ng Purif. Tanong ng lalaking nagngangalang Ruth sa kanyang sarili. Isa ring malakas na hero habang bumubuga ng usok patungo sa hangin. Hindi kasi niya paniwalaang magagawa iyon sa Purif. Dahil kung totoo nga talaga ang mga demons, base kasi sa mga nababasa niya ay napakalakas na mga ito. At ang syudad ni Kuro ay ang pinakamahinang lugar sa 8 mga city sa mundo. Pinapag-isip mo yata ako, Sir Kuro Manchester.